Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Mike Novogratz. Isa po siyang Bitcoin bull. Ayan, or ibig pong sabihin nito ay parang siya po ay meron po siyang napaka-positibong pananaw dito kay Bitcoin. Kaya malaki po yung kanyang investment dito kay Bitcoin. At yan, inatake po niya si Jamie Dimon or Diamond po siguro yan or Demon. Ayan, basta ayan siguro Diamond siguro yan base lamang sa aking pagkakaalam na yan pronunciation nito, Diamond. At ayan, sa mga hindi po nakakakilala kay Jamie Dimon ay yung nakalipas po na kanyang pahayag ay sinabi po niya na wawasakin daw po niya ang Bitcoin or ayan, tatanggalin daw niya ito o lilinisin niya kung siya ang naupo bilang isang ayan, may mataas na katungkulan sa US government. Yan, sa gobyerno ng bansang US. Kaya ayan, may ito po ay may pumalag po sa kanyang sinabi rito. Yan, at yan po ay si Mike Novogratz. Kaya yan ang dahilan kung bakit niya inatake si Jamie Dimon or Diamond. Ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito, Mike Novogratz of Galaxy Digital has openly challenged Jamie Dimon's negative views on Bitcoin in a CNBC interview. Kaya ayan, challenge daw po ni Mike Novogratz si Jamie Dimon. Ayan, sa kanyang pananaw. Siguro ito ay magpapalitan sila ng mga pahayag or statement base sa kanilang personal views dito kay Bitcoin. Yan, in a spirited exchange on CNBC, Galaxy Digital CEO Michael Novogratz didn't hold back in addressing JP Morgan CEO Jamie Dimon's persistent skepticism about Bitcoin. As reported by You Today, Diamond has suggested a governmental crackdown on cryptocurrencies, citing its crime-related use cases. And in the meantime, Bitcoin's market performance tells a different story with a staggering 150% surge this year. It recently hit the $44,000 mark. He keeps doubling down. Diamond is one of the most consistent critics of Bitcoin who is yet to warm up to the novel asset class despite the fact that a lot of his clients have dipped their toes into the market. Kaya ayan, siya raw ang pinaka-consistent na kritiko ng Bitcoin. Yan, si Diamond. He keeps doubling down and he keeps being wrong. Novogratz said of Diamond's Bitcoin stance. Yan. Laging na mali naman yung ayon po kay Ginoong Novogratz ay laging mali naman yung yung sinasabi ni Diamond. The Galaxy CEO pointed to the irony of Diamond's position given the pro-Bitcoin sentiment among JP Morgan's own heavyweight clients. What surprises me is so many of Jamie's clients, the wealthiest guy in America, believe in Bitcoin. Novogratz added, questioning Diamond's dismissive attitude towards the digital asset. I didn't know where Jamie gets off thinking he's smarter than all of those guys. Yan, he quipped. Yan, nagtataka si Ginoong Mike Novogratz. Yan, samantalang marami namang mga kaibigan raw si Jamie Dimon na mga mayayaman na tao yan dito sa bansang Amerika ang nag-i-invest at naniniwala kay Bitcoin, pero siya ay hindi. Yan. Institutions are buying Bitcoin. Despite Diamond's bearish view, Bitcoin is gaining traction among financial heavyweights. Novogratz stressed the shift, noting we see it in institutions buying. Ayan. Kasi yung pananaw ni Jamie Dimon or Diamond ay bearish daw si Bitcoin. Ayan. Pero ayan, maraming mga financial institution, malalaking financial institution ang bumibili ng Bitcoin. Ayan ang nangyayari.
He shared his bullish outlook for Bitcoin's regulatory future, predicting an imminent SEC nod for a Bitcoin ETF. All our indications is that is going to happen. Yan, Novogratz emphasized. Yan, sabi pa ni Ginoong Novogratz dito ay yan, may papalapit pa na approval ng Bitcoin ETF. Kung pag nangyari yan ay yan, mas marami pang mga malalaking financial institution ang yan, bibili ng Bitcoin kapag nangyari yan. Yan, ang hinihintay lamang ay yung SEC nod. Yan, yung pag-oo or approval ng SEC. The crypto mogul has pointed to a diversifying investor base and a strong appetite for crypto exposure among US retail equity investors. Kaya yan, talagang critic lamang po talaga itong si Jamie Dimon na ito. Yan, biruin mo naman yung mga kaibigan niya yan, na mayayaman ay naniniwala pala sa Bitcoin. Yan, nag-i-invest na rin sila ng Bitcoin. Pero samantalang siya ay yan, napaka-kritiko niya. Critics. Yan, number 1 na critic ng Bitcoin. Yan, biruin mo naman yung mga statement niya sa nakalipas na balita na yan, wawasakin daw niya ang Bitcoin at yan, buburahin niya or lilinisan niya ang lahat ng mga cryptocurrencies. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.